Late registration na policy ng gobyerno dapat ma-revisit kasi parang na-abuse in this case. Marami po tayong mga kababayan na nagle-late register na wala naman silang balak gamitin yung registration of live birth nila para sa mga krimen. Lalong wala silang balak gamitin yung kanilang na late register na live birth nila para labagin yung pambansang interes ng Pilipinas. Nagkaroon lang sila ng valid reason na nahuli. So, siguro tulad nung may bago kaming naipasang batas, di ba, yung Automatic Birth Rectification Act, ay baka pwede ring pag-aralan namin paano i-improve yung ating late registration system para hindi makasangkapan ng mga may masasamang balak tulad mukha dito sa aming kasalukuyang investigasyon, pero para din mas mabuting mapaglingkuran yung mga legally naman, legit naman, naghahabol lang talaga ng late registration of live birth at makatotohanan at hindi contradictory yung mga impormasyong ibibigay nila para makuha yung registration na yun. Formal nang hiniling ng mga abogado ni Bamban Mayor Alice Go na bawiin ng ombudsman ang ipinataw nitong preventive suspension laban sa alkalde. Sino ba naman ang di matutulala, biglang bumagsak ang mundo sa kanya? Ito ang pahayag ng legal counsel ni Bamban Mayor Alice Go, na si Attorney Stephen David, tungkol sa pinagdadaanan ni Go, sa gitna ng mga akusasyon sa kanya. Bunga nito, ay isang motion for reconsideration, with urgent motion to lift preventive suspension, ang inihain ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Ombudsman, matapos ang 6 na buwang suspension, na ipinataw sa alkalde. Sinuspende siya, hindi pa kami nakakasagot. So ako naniniwala ko kung makakasagot kami at naniniwala ako sa integrity ng opisina ng Ombudsman, makikita nila na wala namang merit yung kaso pinahil sa kanya. Attorney, kamusta na po si Mayor Alice Go? Well, sa ngayon, suspended, so balik siya sa kanya pagiging citizen, ordinary citizen. And meron pong mga hinanda na kaso, ito, tax evasion, reklamo kontra kay Bamban na Mayor. Sa tingin po ninyo, ano ba ito? Naisampa na ba ito? Nakatanggap na ba kayo ng reklamo? Kopya? Nakatanggap kami sa Ombudsman pa lang eh. Wala pa yung ibang sinasabi eh. Manong Jay? Yes. Attorney Stephen, maya pagat pa na po ka. Maya pagat pa na po. Goyang Jay. Wow. Makana, kaba mo, mangusta ko pa mo. Kumusta na rin tao Bambang kanyan ng sinuspindi rin mayor? O paano ito na eh. Kaluguran eh. So, ano itong sa Ombudsman, from your perspective, anong kaso ito? Administrative ba ito? Criminal? Ito ba isang harassment case na sa intindi ninyo o may konting katotohanan? Kasi hindi lang naman siya ang involved dito sa kaso, di ba, Stephen? Kasama yung abogado at saka yung isang licensing. Hindi, lang to, administrative. Pero ako, I'm very confident na malalampasan niya to eh. Kasi mababot kaso eh. Ang perfect lang naman ang kini-question sa kanya dito eh. So, kwan lang ito, matter of, hindi ba masyadong, if this is an administrative case, don't you think the 6-month preventive suspension was rather too heavy for as a precautionary measure? Hindi ba pwedeng dati mga 90 days lang yung mga ganyan eh? Alam mo kaya Jay, kasi ganito yan, meron tayong batas eh, yung Ombudsman Act. Inaallow sila na maximum na 6 months if in the belief of the Ombudsman malakas ang ebidensya. Ang sinuspende siya, hindi pa kami nakakasagot. So ako naniniwala ko kung makakasagot kami at naniniwala ako sa integrity ng opisina ng Ombudsman, makikita nila na wala namang merit yung kaso pinahil sa kanya ng PAOK pa, DILG yata o PAOK po.
Mukha DILG, oh. May, ano lang to mayor's permit. Kuya, ang pag-grant ng mayor's permit, ano yan sa mga mayor? Ministerial yan, di ba? Kung compliant ka, lahat ng requirements, kompleto ka, the ARTA law, tsaka ease of doing business, i-grant mo agad yan. Otherwise, pag-iisipan kang nangingikil ka, ginohold mo yun. Oo. Correct. Oo. Ang problema, itong POGO applicant na to, kompleto siya ng requirements. Meron siyang lisensya ng PAGCOR. Kung bakit hindi niya ng permit, ano bang reason? So, ito, pag dumating sa tanggapan ng mayor, kahit saang lugar, hindi lang necessarily sa Banban, pag compliant siya, walang choice ang mayor, kundi grant yung permit, ganun ba? Correct, kasi ano yan, ease of doing business, kailangan mabilis. Sa dami ng aplikante kung lunsod, paano matetengga, walang negosyo, walang operation, walang permitting. Hindi ko rin maintindihan. Meron na palang ganitong mga complaints against the mayor. And yet, ang Senate, ewan ko kung ano investigation, binibiro ko na nga para kung ang intention nila is to establish the true identity of Mayor Alice, tanong na rin nila sinong first boyfriend, anong favorite color, yung mga ganon, no? Parang nagiging katatawanan na Pakiusap, kasi yung yung Honorable Senate, in aid of legislation ang trabaho nila. Di ba magbalangka? So, with the suspension, tingin mo sa kliyente mo, kailangan pa siya mag-attend ng mga Senate hearing na ito? Kailangan. Hindi ko na nga tingin ko nga, di nga dapat, kaya lang pag ni-require siya, mako-contempt naman siya pag di siya nag-attend. Pero ano ba ang connection na pagiging, halimbawa, assuming hindi naman totoo, Chinese siya, o may boyfriend siya, ano kinalaman na sa Pilipinas? Naman na kung ako yung senator, edi assume ko lang, sige, Chinese siya. Send ko yung mga pangyayaring ganitong senaryo. Mahigpitan ko yung pagpasok ng mga foreign nationals na may masamang intensyon. Gumawa na ako sabi mo, Argent yan So, bakit dito pag gumawa? Kailangan mo pa magawa ng unlimited hearing, para lang ma-establish mo yung gusto mo. Ano ngayon? Ma-establish kung Chinese siya, hindi ka kung hindi mo ma-establish na Chinese siya, hindi ka nagagawa ng batas. Correct. At saka, ang nangyayari kasi, hindi ko maintindihan, kasi hindi naman ako abogado, pero ako'y nag-aaral din ng mga batas, Ang pagkakaalam ko, kung sino yung may duda, yun ang magpapatunay, hindi yung ang lumalabas ngayon, yung inaakusahan nila, kinakailangan patunayan niya yung akusasyon nila mali kasi ang allegation, hindi yan ebidensya. Ang problema, kuya, sa social media, pag pinagbintangan ka, ikaw na ngayon magpapaliwanag kasi sirang-sira ka na sa buong mundo. Ang problema, hindi man yung ebidensya Diba? Attorney David, balikan lang natin yung sa kaso sa ombudsman, gaano katagal nyo kailangan na pag-aralan yung complaint before you can submit to the ombudsman the response or itong sagot o tugon ni Mayor Alice Go? Meron lang kaming 5 araw sa ombudsman. So, awa ng Diyos, bukas may sasubmit ko bago magtanghali yung aming panawagan na ma-lift na yung suspension. Dahil wala naman talagang basihan yun Hindi lang kami pinasagot. Kung pinasagot kami, naliwanagan na ultimano yun. Ibig sabihin nung natanggap ng ombudsman yung reklamo, nag-motopropyo sila nag-preventive suspension without giving the opportunity doon sa respondent to respond to the complaint? Ganun na nga nangyari. So, nasuspend siya na wala man. Hindi man lang kami na, hoy, may kaso ka rito. Sagutin mo naman, wala namang ganun So right now po, ito naman sa ngalan ng public service, yung mga taga-Banban, are they, kasi hindi ko malaman kung ano yung batas, ngayon na suspended, preventively suspended, liwanagin natin palagi yan, preventively suspended si Mayor Go. Paano kung may lalapit po sa kanya na mga constituents niya, that does preclude her from attending to the constituents because she's preventively suspended?
Well, officially, hindi siya pwede. Pero as a person, gusto niyang tumulong, lagi naman yung ginagawa yun, pwede niyang gawin yun. Hindi siya pwede mag-perform ng official acts. Pero ang pagtulong naman sa kapwa, hindi naman kailangan official ka para tumulong. Concern lang ako dito sa preventive suspension na ito, Attorney David, and please walk us through the system. Kasi by October, which is within the 6 months period, filing na ng certificate of candidacy, if I'm not mistaken, October 1 to 8, no? Kung tatakbo ba uli as, and probably let us know kung tatakbo siya, no? Hindi ba magkakaroon ng complication doon sa kanyang COC, Certificate of Candidacy? Wala akong nakikitang problema. Kasi ako nga, as a lawyer niya, yung advice ko siya tumakbo. Kasi yung taong bayan, yan ang tunay na husgado. Gusto ba Correct. talaga nila kahit na huwag naman natin tigilan ng technicalities yung isang tao dahil lang takot tayong matalo, baka may takot matalo sa kanya dyan. Anyway, bakit hindi mo hayaan ng bayan na humusga sa kanya? Kaya sabi ko, para matapit mo yung sarili mo, tumakbo ka. Patunayan mo, mahal ka ng mga tao. Attorney David, sana hindi ito ang huli nating pag-uusap, at mapagbigyan mo kami sa mga susunod na araw. Linawin ko lang uli, by tomorrow magsasubmit na kayo ng tugon doon sa reklamo laban kay Mayor dyan sa Ombudsman. Opo, Kuya Jay. Manong Jay, may singit ko lang kay Attorney Go ahead. David. Attorney, merong kandaan po si Mayor Alice Go na sumailalim sa DNA test. Tanong ko lang po, yung ina po niya, nahanap na po ba yung sinasabing kasambahay nila? Dahil meron din silang tinuturing na di ba? Yung mga ilang senador, meron din silang tinuturing na sinasabi nilang ito yung ina ni Pinipilit nila. Pinipilit nila na ito yung ina. Baka makuryente sila dyan, ha? Ilang taon ba yung sinasabi nila ngayon na parang imposible man yata maging nanay niya. Pero categorically sinasabi na hindi niya nanay yan. So kaya, Hindi niya nanay si Wendy, kaya nga ayaw namin indignify, papadinig. Lahat na lang ang sasabihin nila, masyado namang intrusyon ng privacy ni Mayor yun. Correct. Hindi naman tayo papayag doon. Ang sinasabi ko, kung lumabas yung Amelia Leal, sana lumabas, pakiusap. Lumabas. Yun kami mag-DNA with that person. Kasi nga, Ayun. maganda yun. Siyempre dapat doon ang DNA dahil yun ang yung sinasabing nanay talaga O yun ang aming panindigan. Pero yung sinasabi nila, ang daming kumal sa kapatid ko, ganyan. Alam nga naman, patulan natin lahat yun. Correct. Ayan. Opo. Attorney, maraming salamat po. Well, doon may isa pa ako. Sige. Ako gusto ko lang itanong kay Atty. David kasi Kapampangan sa mga yung Bambang kasi halos Kapampangan nakatira diyan Admar what kapaliradaya kang mayor? Kwento diyan. What politics to? Politics to. Maintindihan malapit na eleksyon. Ano naman ang ikakaso? Private naman siya. Kailan na naman siya naging mayor? Yan naman na-acquire niya bago siya naging mayor. Bago siya naging government officials. In fact, most of it, bulk of it, lalo na yung sa chopper, galing sa mayaman niyang ama na mayroon factory ng fabric sa China tsaka dito sa Pilipinas. So kung ang ama niya binibigyan siya ng ganyang klaseng kayamanan o property tulong, wala naman akong nakikitang mali dun. Ano din po? Unless, hindi mo naman ninakaw yun di ba? Since nabuksan na ni Masa yung Sal and Attorney Stephen, ano itong movement ng mga assets niya? Like, nakuha ko ito sa GMA, dineclare kasi ni Mayor, na ang assets niya, 429 million pesos nung June 2022 sa SALN niya. Tapos, inamyendahan yung dokumento nung July 1, 2022. Pero, ang net worth bumaba na 286 million na from 429. Tinanggal yung 9 properties, yung 3 real estate properties, kabilang na doon yung isang kumpanya na nasa ilalim nakapangalan sa kanya,
Tapos, tinanggal din doon yung personal properties ng club shares, tapos deposit ng land acquisition na worth 138 million. Pagkatapos tinanggal, binalik din nung December 31, 2022 salhen. Tapos, binalik din yung 138 million deposit, club shares, tsaka yung 6 na real estate properties. Ano pong explanation dito sa mga movements na ito within 6 months po? In 2022. Kasi alam mo, si Mayor, first time niya maging government officials, pas Mayor. Hindi yan familiar sa mga sal-sal. So kasi allowed naman kasi sa public servant na i-correct niya yung kanyang sal. Meron tayong tinatawag na amendment of sal. Kung kasi, nung una, kasi ang importante naman i-declare mo siyempre i-declare na yun. Pero may mga advice sa kanya na, ito hindi mo dapat i-declare kasi wala na sa'yo. Hindi na ikaw may-ari, asong ganyan-ganyan. Hindi na abogado yung tao. Siyempre kung ano yung sa tingin niya dapat niyang gawin. Ang importante, dineclare mo. Kasi ang SAL, ang piniprevent yan yung mga ill-gotten wealth. Kung meron kang ill-gotten wealth, hindi mo din i-declare. Yun talaga kasing purpose bakit tayo may SAL. Ngayon, kung dineclare niya, tapos kino-correct lang niya, ay may mali, ito, hindi dapat yun ito. Wala naman, ina-allowed naman yan ng batas. Wala namang problema sa correction amendment. Meron tayong case ni Plato case yan ng Supreme Court na pwede ka mag-amend ng iyong SAL. Court decision yun nung araw Yusek Plato na ako rin naman yung abogado ron na nagsampan sa Supreme Court. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.